dapat po kasi si Pastor sa Lakeview po siya. Kaya ako po ngayon. Pero, ayun po, next month na lang po pala si Pastor dun sa Lakeview. Ayan, ngayon ang message po natin ay hindi pala, ba? Paki-flash nga. Ayan, ang topic po natin ay, wala pa rin. Ayan. Yan. Ang topic po natin ay missional church. Yan. Imagine niyo po, di ba, isang Sunday, hindi siya kagaya ng normal na nagpupunta po tayo dito. Imagine niyo lang, imagination. O, buksan niyo po yung imagination niyo. Na hindi siya kagaya ng normal na Sunday. Dahil sa araw na yon, buong church natin, sasakay tayo sa mga bus. Tapos may mga passport tayo, pupunta tayo ng airport as a group. Tapos pupunta po yung buong church sa isang city sa Asia na hindi pa nakakarating doon yung gospel. Kaya gusto ng buong church na maging adventurous at gumawa ng something nakakaiba. Pagdating po doon, ang buong church ay makikipag-team sa iba't ibang lahi, mga foreigner, ganyan, na mga missionary, na mamahalin at paglilingkuran ang city na yon at isi-share si Jesus sa bawat pagkakataon. At yung mga bata po doon, minamahal, natulungan ang mga nangangailangan, nabago ang buong community at narinig ang gospel. At after 3 weeks ng mission na yon na nakakapagod, uuwi na pero sobrang saya kasi sa mga nangyari, sa mga ginawa ni Lord. At fast forward, Christmas na, tapos nagpadala ng video yung city na yon na pinuntahan, na yung church doon nagpapasalamat sa atin dahil nga nagkaroon ng church doon dahil sa pagpunta natin. Ayan, at tingin nyo po, pag napanood nyo ng church, yung video na yon, may energize ba yung church? Oo, di ba? At sure, maraming mga buhay ang magbabago. Pero alam nyo po ba, ang amazing news, bukas na bukas, pwedeng mangyari to sa church natin. Nang hindi tayo sumasakay ng airplane at hindi tayo nagmi-mission trip sa sobrang layong lugar. Dahil araw-araw po, ang bansa natin o yung kahit mismong lugar natin na to ay isang mission field na napakarami pa dito, di ba? Na mga kakilala natin na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Kaya pero masaya po yung mission trip, di ba? Pero what if isipin mo na ang buhay mo ay isang mission trip? Di ba? Na tingin mo sa sarili mo, missionary ka, na kapag kasama mo yung mga bata, nagmi-mission ka, kapag nandoon ka sa school, pag nandoon ka sa trabaho, iniisip mo, mission yun. Kapag kausap mo yung mga kapitbahay mo, iniisip mo, mission sila, di ba? At kapag ganun po yung naging thinking natin, malaki yung magiging pagbabago sa buhay natin. Kasi nga, life is a mission trip. Yan, kaya kung sisimulan po natin na maging missionary kahit nasan tayo, isa sa buhay natin yung sa Book of Acts. Yan, ngayon, papaliwanag ko muna yung missional. Yan, yung missional church. Ay, ibig sabihin, di ba sabi nga po natin pag announcement, Sandalite Ministries, a church with God's ambition. Ano ba talaga yung ambition ng Panginoon? Di ba ang gusto po ng Panginoon, yung heartbeat of God, di ba? Ay yun yung kaluluwa. Magpanalo, magdala ng mga tao na pupunta sa langit. Ang ambition, ang heart ng Panginoon, magdala po tayo ng mga tao na makakakilala sa Panginoon, mababago yung buhay, di ba? At pupunta ng langit one day. At ano po yung missional church? Ngayong araw na to, naniniwala ako na merong shift na ginagawa si Lord sa church po natin na hindi na tayo magiging kagaya nga ng natural lang na church, kundi magiging missional church na tayo magmula ngayon. At ang missional church ay do what missionaries do. Ginagawa nila yung parang ginagawa ng missionary regardless of the context. If they do what missionaries do, study and learn language, inaaral nila yung language ng ibang mga tao, nagiging part sila ng culture, at pinag-aaralan nila yung mga tao, di ba? At sinishare nila yung good news o yung mabuting balita tungkol kay Jesus. At yun nga po na dinadala natin yung presence ng Panginoon sa mga tao. Yan, ano bang pinagkaiba ng evangelism tsaka ng mission? Ang evangelism means to share the good news of Jesus Christ to a lost person. Sasabihin mo yung tungkol sa ginawa ni Jesus, di ba, na dumating si Jesus, nabuhay, namatay sa krus para sa atin, at nabuhay na mag-uli. At ang mission naman, ang pinagkaiba niya, means getting to know a people and their culture to be more effective in sharing Christ. Na yung mission naman, pupunta ka doon, kikilalanin mo yung mga tao para mas lalong maintindihan nila kung paano ba, kung ano ba yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ayan, at kasama na rin po dyan sa mga mission yung nagtatayo sila ng church doon, church planting,
Nang sa ganun, makapagpatuloy sila sa faith nila kay Lord. Yan, narinig nyo na ba yung every member a minister? Ayan, every member a minister. Yung parang goal to ng mga churches. Sinasabi nila na gusto namin lahat ng member naglilingkod kay Lord. Pero alam nyo daw, mas maganda yung bagay na to, yung every member a missionary. Mas maganda siya kasi ibig sabihin, nasa lahat ng mga ginagawa mo, di ba lahat ng kung nasaan ka man, naiisip mo may mission ako dito, kaya ako nandito sa workplace na to, may mission si Lord sa akin, kaya napunta ako sa section na to, sa school na to, kaya ako napunta sa pamilya na to, kasi may mission ako. Yung ganon, kaya ang ganda na kung ganito, ang bawat member ng church ay magiging missionary. Yan, kaya sabi nga po, ano ba yung marks ng missional church? Ang missional church ay focuses as much or more outside its fellowship. Hindi tayo ganito, di ba? Kasi sa ano talaga natin ginagawa sa church, parang konti lang yung mga, makapagtinignan mo, konti yung mga time na nasa labas tayo. Pero ang mas pinapokus natin, for example, sa page natin, ang puro, mas maraming post mga nangyayari sa loob ng church. Pero ang missional church, nakapokus sa labas. Talagang, yung outside the walls of the building. Mas marami yung ginagawa sa labas kesa sa loob. Ayan, at ayan talaga, sa katunayan, ayan talaga ang totoong church. Kaya talagang habang nabasa ko to, talagang ako na, Lord, kailangan na talaga namin maging a church with God's ambition. Na talagang i-fulfill natin yung, parang naisip ko na buti hindi pa nag-rapture at pwede pa tayong maging tama ulit sa harapan ng Panginoon. Ayun nga, na ito po, sabi nga, at yung missional church na yan, meron siyang mga missional believers na iniisip ng mga members doon, missionary ako. Na representative natin si Lord, sa pagpumunta tayo sa lugar na to, parang si Jesus na yung kamay natin na nagmamahal sa kanila, nagbibigay sa kanila. Ayan, at ang di ba, ang missionalship na ito ay will help believers see the importance of living Great Commission lives 24/7 as opposed to thinking of the church as a place na iisipin natin na 24/7 missionary tayo. Na hindi lang natin iniisip na sa church lang, sa loob lang ng church, kundi kahit nasan tayo. Kasi ito po yung marks of a missional church. Una, incarnational. Ibig sabihin nga po, yung naka-connect po tayo sa community natin. Yung tipong nakikilala na tayo ng mga tao na, taga-Sendalite yan, mga Kristiyano yan, mga mababait yan, tumutulong yan, nag-share yan tungkol sa Bible, gano'n. Yung parang alam niyo po yun na, nararamdaman ng mga tao yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. Na hindi tayo nakafocus sa loob ng church natin, sa mga facilities natin, kundi nag-o-offer tayo sa lost world, yung mga taong kailangan makakilala kay Lord. Pangalawa, indigenous, yung nakikita nila na parang kagaya rin tayo, mga taga Muntinlupa, gano'n. Pero makikita nila na may kakaiba sa buhay natin. Kasi nga, dahil nga may Jesus tayo sa buhay natin, nakikita nila na may kakaiba sa lifestyle natin. Pero hindi natin goal, ang missional church, hindi nila goal yung kailangan maging kayo, matuto lang kayo mag-church. Ganun. Yung parang ang goal mo lang, makapagsimba sila. Pero ang missional church, ang goal mo, yung church pumunta doon, sa mga lugar na yon. Malaman nila na ito pala ang church, yung mga tao. Ang church naman talaga, di ba, hindi po itong building, kundi yung mga tao talaga. Ayan, tapos pangatlo, intentional. Yan, mahalaga po sa missional church yung mga biblical preaching, discipleship, baptism, and other function. Pero yung worship style, evangelistic methods, attire, service times, location, ito parang nagagawa naman po natin yan. Yung parang may mga iba't iba tayong oras, iba't ibang araw, iba't ibang setup para lang mapanalunan yung mga iba't ibang tao. Di ba, may mga nag-a-adjust tayo. Tinari sa school, i-adjust mo na oras ng estudyante, oras ng ganito sa ganyan, para lang ma-reach po sila. May mga iba't iba tayong ginagawang kanta, paraan, di ba? Ma-reach po sila. Tapos sabi nga po, and the need of the hour is for the church to become more missional in its focus. Di ba? Na talagang ito na po ang kailangan ngayon, lalo na malapit na nga po bumalik ang Panginoon, na kailangan ng church bumalik na sa pagiging missional. Yan, sabi po, meron po ito yung mga bagay na dapat po nating katandaan sa buhay natin. Here are some convictions you can stand on with confidence. Ayan, ito po yung mga bagay na dapat talaga itatak natin sa isip natin at tandaan. Number 1, men and women are without hope until they receive salvation through Jesus. Therefore, we must evangelize urgently. Di ba, alam po natin lahat tayo, di ba, na mga nasave na po, nakakilala kay Lord. Mapalad tayo kasi okay na tayo, pupunta tayong langit, bibuhay tayong walang hanggan dahil naniwala tayo sa ginawa ni Jesus sa krus. Pero
lahat ng mga, alam din natin sa kabilang banda, na lahat ng mga hindi nakakilala kay Lord, ay wala silang hope. Pag namatay sila, pupunta sila ng impyerno. Kasi walang nagpatawad o nag-save sa kanila mula sa kasalanan. Di ba? Ang mga tao na ito ay people apart from Christ are tinatawag na lost. Yan sa Luke 15, patay sa kasalanan, dead in sins, Ephesians 2:1. Under sin and under condemnation. Di ba lahat po ng mga taong walang pagkakakilala kay Lord, meron silang mapupuntahan na tiyak na kapahamakan. Di ba? Kaya yun nga po yung lagi nating ilagay sa isip natin na lahat ng tao kailangan po nila si Jesus. At ayun nga po, kaya number 2, many people are ready to respond to the gospel. Therefore, we must evangelize regularly. Marami pong mga tao dyan na talagang ready na pakinggan yung pag sinabi mong Bible study, okay lang po yan sa amin. Sige po. Yan, marami pong mga tao, kahit na may mga nangre-reject, pero marami pa rin po talaga ang mga gustong makarinig ng Word of God, ng salita ng Diyos. Kaya, kailangan regular, ibig sabihin madalas nating ginagawa. Di ba sabi nga po ni Paul kay Timothy sinabi niya sa kanya na to preach the Word in season and out of season. Ibig sabihin, gusto mo man mag-share ngayon o hindi, feel mo man o hindi, gagawin mo pa rin. Kasi in season and out of season. Meron nga pong isang lalaki na nag-share po siya, nag-shineran niya po yung isang babae. Parang random lang kung sino lang yung napadaan, gano'n. Tapos, alam niyo po yun, nung shineran niya yung babae na yun, binigyan siya ng thank you letter, sabi sa kanya, sa sulat, noong August 9, binuksan ko yung puso ko kay Jesus. A big thanks goes to you. Sabi niya, na yung tracts daw, yung gospel tract, yung papel na binigay sa kanya, niya pa nga yun, pinotocopy niya pa para nabigyan din niya yung iba. Tapos sabi nga niya doon na kaya lang naman hindi po Christian pa o hindi pa saved yung ibang tao kasi wala naman nagsabi sa kanila kung paano. Di ba? Kaya the reason many people aren't Christians is that no one has told them how to be saved. Wala kasi nagsabi sa kanila na kailangan nila si Jesus o paano maligtas. Kaya hindi pa po sila Christian ngayon. Ayan. At sabi number 3 naman po, believers are commanded in the Bible to evangelize. Therefore, we must evangelize obediently. Ayan. At di ba, alam naman po natin, commandment to ng Panginoon. Di ba, sabi nga daw po, ang number 1 reason, bakit kailangan natin mag-evangelize, mag-share. Kasi sinabi ng Diyos na gawin po natin. Kasi obedience matters to God. Di ba, mahalaga po, sa panahon nga po ngayon, ang tawag nga po consumer Christianity, yung parang yung mga tao, ang iniisip nila, imit nyo yung kailangan ko, ibigay nyo yung kailangan ko. Na nakakalimutan na daw po ngayon ng mga Kristiyano yung priority ng obedience, na unang-una, di ba, yung pagsunod po natin sa Panginoon. Ayan, kaya tandaan po natin, commandment, utos po ng Panginoon, kaya dapat siya gawin. Number 4, most believers want to witness but do not. Therefore, we must evangelize purposefully. Marami naman talaga na gusto ko mag-share, pero hindi nila ginagawa kasi iniisip nila, hindi ako handa, parang kulang pa ako sa kaalaman, o parang hindi ko alam gagawin, natatakot ako, o yung iba naman po parang busy na, busy kasi ako lingkod kay Lord, marami pa ako ginagawa dito, wala akong time para doon. Busy ako maggawa ng video, busy ako mag-tambourine, busy ako magganto, hindi ako makapag-share. Ayan, minsan nagiging busy po tayo sa mga good things na nakakalimutan natin yung best thing, kung saan yung pag-win ng mga tao sa Panginoon. Ayan, at yan, that's number 5, pero matututunan po natin yan later on. Number 5, the gospel is the greatest message we could ever tell. Therefore, we must evangelize confidently. Na ito po yung pinaka-importanting message na kailangan marinig ng tao sa buong buhay niya. Diba? Kaya naman hindi po natin dapat ikahiya, kagaya ng sinabi po sa Bible, diba, na I am not ashamed, diba, to share. Diba? Hindi tayo ashamed sa gospel. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Walang ikaliligtas yung tao na ibang paraan, kundi ang makilala niya si Jesus. Ayan, kaya naman napaka-importante po ng message na yun. Tapos, meron po ito yung nag-usap sila ng professor niya sa Bible School. Sabi po, yung question daw na yun, nagpabago ng buhay niya. Sabi sa kanya ng professor, what is the best thing that ever happened to you? Ano yung pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay mo? Sabi po ng student, the day I was saved. Yung araw na nakakilala ko kay Jesus, sabi niya. Talagang ngiting-ngiti pa siya noon. At yung sabi naman ng professor, then, what is the best thing you can do for someone else? Ngayon naman, ano naman ang pinaka-best na pwede mong gawin sa ibang tao?
At syempre yung estudyante hindi na siya sumagot kasi obvious na sa kanya na parang nahiya siya na oo nga no, kung best thing sa buhay ko yung the greatest thing in all my life is to know Jesus. Pero bakit hindi ko masabi? Hindi ko to makwento sa iba. Kaya nung araw na yan, naisip niya, mula nung araw na yan, share ng tungkol kay Jesus. Kinuwento niya kung ano yung ginawa ni Jesus sa buhay niya. Kasi yun nga, di ba, na ang best thing rin na mabibigay natin sa iba, yung i-share natin yun. At number 6, we must rethink the way we understand and practice evangelism. Therefore, we must evangelize missionally. Yan, matututunan niyo pa po yung sa susunod, yung mga iba't ibang paraan pa na mga approaches, yung missional, kagaya nga yung mga pagtulong sa ibang tao, di ba? Para mapanalunan po sila. As number 7, we must understand the spirit of the times. Therefore, we must evangelize holistically. Yan, sabi nga po, ang evangelism talaga, hindi naman siya technique, kundi lifestyle siya. Ibig sabihin yung natural na sa buhay mo, na yun, natural siya sa buhay mo at hindi mo nga daw po maisa-separate yung tao sa pag-share niya. Diba? Na talagang lifestyle, buhay talaga ng Kristiyano. Diba? May kanta tayo na, buhay ko na ang purihin ka. Diba? Buhay mo na talaga na nasa Panginoon. Kaya, pag nag-share ka rin, madali na rin yun para sa'yo. Ayan. At sabi nga po dito, do you really believe the greatest thing you can tell another person is the good news about Jesus? Yan. Naniniwala ka ba na pinaka-greatest thing yan na ang makilala ng tao si Jesus? Then tell someone. Kailangan po na, di ba may kantang ganyan, go tell it on the mountain, di ba, over the hills and everywhere, di ba, na sabi doon, who will you tell somebody, di ba, yung mga ganon. Kaya, kung naniniwala po tayo doon sa good news na yon, sasabihin din natin to sa iba. Tapos sunod po, may kwento dito, meron po isang lalaki, ang pangalan niya ay si Ignaz Philip Semmelweis. Hindi ko alam kung ganun talaga yung pronounce. Pero sabi po dyan, pinanganak siya sa panahon na ang maraming babae ay namamatay. Sa panahon na yon, 1 sa 6 na mga babae ang namamatay sa panganganak. Dahil sa kagustuhan niya na malaman kung bakit sila namamatay, naging doktor siya. Tapos nalaman niya na namamatay pala sila dahil sa childbed fever. Basahin ko na lang po para mabilis. Inalam niya kung ano yung dahilan at na-discover niya na yung mga doktor pala, tuwing nagpapalitan sila, galing sila sa morgue, dun sa may nag-autopsy sila sa mga patay, di ba? Tapos, after nila dun sa mga patay, pupunta naman sila sa paanakan nang hindi naghuhugas ng kamay. Kasi, hindi pa nila alam that time yung tungkol sa bacteria at saka germs. Kaya, habang nagpapaanak sila, hindi nila alam. Ayun, pinapatay nila yung mga nanay na nanganganak dahil sa bacteria na yon. Kaya nagkakaroon ng lagnat, yung childbed fever. Kaya sinasabihan niya silang lahat na maghugas ng kamay sa chlorine solution. At nangyari, nung naghugas na ng kamay, dati 1 sa 6 na babae yung namamatay. Ngayon, 1 na lang over 50 ang namamatay. Kaya, pero kahit pinakita na niya yung mga patunay, hindi pa rin naniwala yung mga ibang doktor. Kaya sabi niya, ang lagnat na ito ay dulot ng mga decomposed material na nalagay sa mga sugat. Sabi niya, pinakita ko na at pinatunayan ko na kung paano may iwasan to. At habang salita tayo ng salita ngayon, maraming kababaihan ang namamatay. Kaya sabi niya, wala naman akong mahirap na pinapagawa sa inyo, simpleng paghugas lang ng kamay. Kaya sabi niya nga dyan, for God's sake, wash your hands. Sabi niya ganun. Pero alam niyo ang ginawa ng mga doktor, pinagtawanan lang siya, tas inasar-asar. Hanggang sa namatay si Semmelweis ng 47 years old, hindi pa rin sila naniwala, na naririnig pa rin, ang dami pa rin babaeng namamatay. Yan, kaya later on na lang nalaman, napatunayan na totoo pala, di ba, yung na-discover niya. Kaya sabi nga po, maaari din kaya na ang Panginoon ay sinasabi sa mga church ngayon na habang busy kayo na nagsasalita, ang dami natin pinag-uusapan tungkol sa mga secondary issues kagaya ng politics. Ang daming nag-aaway-aaway sa politics, pero ang daming namamatay ng mga mga tao na hindi nakakilala kay Lord. Habang pinag-uusapan natin yung mga issue ng mga artista, mga ganito at ganyan, pero ang daming namamatay ng mga kaluluwa, di ba, na pupunta ng impyerno, na hindi po nakakilala kay Lord. Kaya sinasabi nga po dyan, di ba, na meron tayo, mas importante pa yung news na meron tayo kaysa kay Semmelweis, di ba? We have the good news that can change lives for eternity. Kaya naman mas kailangan ito yung ipabalita natin. Kasi yung balita na meron tayo, ito yung ikaliligtas ng mga tao mula sa impyerno at magdadala sa kanila sa langit. Kaya di ba tingnan niyo po yung logo natin ng Send the Light. Bakit ba ganito tong logo natin? Na merong torch, tapos merong Bible, di ba?
Kasi yung ibig sabihin ng torch na yan, ay yung gospel light. Di ba sabi sa kanta, send the light, the blessed gospel light. Di ba? Let it shine from shore to shore. Yung send the light talaga, pang mission yan. Shore to shore, ibig sabihin, isla sa bawat isla, mga region, yun. Ganun po talaga yung vision ng, ng send the light, na maparating yung word of God sa iba't ibang mga lugar. At yung light din na yan, si Jesus yan, di ba? Jesus is the light. At sabi rin ng Bible, we are the light of the world. Kaya tayo rin yung nagdadala ng liwanag, tayo yung nagdadala ng sindi. Kaya dapat nga daw po, kung alam natin, di ba yung earth na to, padilim na ng padilim po yung mundo kasi punong-puno ng kasalanan, kasamaan, puro masamang balita sa araw-araw na lang. Yan, pakinext yung dilim ng mundo. Diba na kailangan may mga magdala ng liwanag. Kaya tayo po yun, we are to send the light. Diba na dapat yung torch natin na yun, naglalagablab siya, hindi yung nangihina yung ilaw niya. Kasi maraming mga tao naghahanap ng liwanag. Yan, sino sa inyo nung hindi pa kayo Christian, naguguluhan din kayo sa buhay nyo, di ba? Parang di mo alam anong patutunguhan mo pag namatay ka, saan ka ba pupunta? Di ba? Parang ano bang gagawin mo sa buhay mo, ba't ka ba nabuhay? Pero nung nakakilala ka kay Lord, nung nalaman mo yung Bible, naliwanagan ka. Di ba? Ganun yung ibig sabihin ng naliwanagan. Na nagliwanag yung buhay mo, na nalaman mo sino ka, mahal ka pala ng Diyos, si Lord yung lumikha sa'yo, di ba? Kaya nagkakaroon ng direction yung mga tao every time na hindi natin tinatago yung liwanag. Kaya di ba sabi, let your light so shine before men. Kaya ayan nga po, sabi rin po dito sino sa inyo nakakaalam na nangyari sa 9/11? Yung kay Osama Bin Laden. Di ba yung sa Twin Towers? Pakinext. Ayan, yung sa Twin Towers na, di ba noong 2001, napakagrabe nung nangyari na to na ang laki na naging epekto sa lahat. Yan, yung binomba ang ginawa kasi niyan, nung September 2001, nagkaroon na sa mga airport ng metal detectors. Ibig sabihin, kasi dahil yun sa nangyaring 9/11 na pagbomba. Ayan, at alam niyo ba yung ginawa ni Osama Bin Laden dyan? Yung kinumbinsi niya yung mga lalaki na tumira sa US. Tapos, na ilang years nilang pag-aaralan na magpalipad ng airplane. Tapos, alam niyo yun, na kumbinsi niya yung mga lalaki na yun na mamamatay sila sa araw na yun, pagpaplanuhan nila paano mamatay sa araw na yun. Kasi dun sa airplane na yun, mamamatay din sila eh. Ganun. Kaya wala silang weapon, kundi cutter lang dala nila. Tapos, nagawa nila yung mga jet na yun, mga airplane na yun, na maging missile. Kasi dun na yung papasabugin nila, diba? Na nakapatay na mga libo-libong mga tao. Yan, ang laki ng naging epekto ng araw na yun. Pero paano ba nagawa ni Bin Laden yun? Kasi nagsimula siya gumawa ng tinatawag na movement. Yan. Meron siyang movement na ginagawa na, ibig sabihin may mga kahit konting tao lang, pero naniniwala yung mga tao na yun to the point na willing sila paghandaan na mamatay sila sa araw na yun. Diba? Na, siyempre hindi maganda yung terorismo na to. Pero ang ibig lang sabihin, kapag may nagsisimula ng movement, grabe yung nagiging epekto, whether good or bad. Yan. Pero kung babalikan natin, 2,000 years ago, meron ding movement na ginawa si Jesus. Diba? Ayun yung sa 12 disciples. Diba na 12 lang yan, yung tinuruan ni Jesus. Pero nag-impact sa buong mundo yung movement na ito, di ba? Na nagkaroon ng church, ganyan. At nandito tayo ngayon, naririnig natin yung word of God dahil sa movement na ginawa ng mga disciples noon. Kaya nga movements change the world, di ba? At yung church din po, talagang hindi siya institution lang nga. Kundi isa siyang movement na napakalat ng mga tao na sobrang mahal nila ang Panginoon. Yan, yung early church po. Kaya nila nagawa yung na-spread yung message ng Panginoon kasi damang-dama nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, di ba? At naraman nilang mahal sila ng Diyos. Kaya kailangan din po sa panahon na to na bumalik yung movement na to, yung revival, mga new mission advances, church planting movements, believers evangelism in new and effective ways. Ayan, ano nga po muna yung evangelism? Di ba? Yung akala kasi na iba, ang evangelism, yung lang yan, pastor lang gagawa niyan. Yung parang someone lang na malalim sa Bible, yung dapat ang galing-galing sa Bible para makapag-share ka. Pero mali, hindi po yun ganun. Kasi kahit yung kakasimba lang last week, na bago lang siya kay Lord, 7 days pa lang siya kay Lord, pero kaya niya maging evangelist. Kahit ganun pa lang yung alam niya. Kung ano lang yung alam mo, ayun lang naman yung i-share mo, di ba? Ayan, tas akala din ng iba, sa loob lang ng church ginagawa yung evangelism, na maliligtas lang isang tao kapag pinasimba mo. Hindi rin. Kasi kahit sa paglabas natin, mas marami pa talagang naliligtas sa labas kaysa sa loob.
Tapos sabi nga po, kala ng iba, basta dadaling ko sa church yung in-invite ko, basta si pastor na bahala dyan. Pero hindi po ganun yung evangelism. Kasi ikaw talaga ang unang mag-share sa dinala mo. Alam mo ba, nakilala ko si Jesus sa buhay ko. Gusto mo sumama sa akin? Ganyan. Di ba talagang pagpunta niya dito, kilala niya si Jesus dahil nga sa'yo. Tapos yun nga po, pero lahat po ng nasa loob ng church ay dapat matutong mag-serve at mag-share kay Jesus. Hindi lang po si pastor. Di ba? Hindi lang po ang mga pastor. Pero bago yon, what evangelism is not muna? Ano yung hindi evangelism? Yan, una dito ay yung the mute approach. Yan, ang yung mute approach, yung iniisip mo, ang evangelism, yung mamumuhay ka ng mabuting tao. Yung basta makikita nila na mabuting tao ako, hindi ako nangungopya sa school, hindi ako nangangaway, ganyan. Pero mananahimik na lang ako, hindi ko nasasabing Christian ako, hindi ko nasasabihin yung tungkol kay Jesus. Kasi makikita naman nila si Jesus sa akin eh. Pero mali yun, yung hindi ganun yung evangelism. Kasi paano naman nila malalaman na si Jesus pala yung dahilan? Ba't maganda yung buhay mo, di ba? Ba't ka masaya? Baka akala nila Buddhist ka, di ba? Na ang Buddhist, good works yan, di ba? Baka isipin din nila, mataas lang sweldo mo, kaya ka masayahin. Di ba? Hindi nila alam. Paano nila malalaman kung hindi mo i-share? Kagaya ng sinabi sa Romans 10:14. Paano nila maririnig kung walang magsasabi? Di ba? Kaya, yes, involved ang buhay natin sa evangelism, but it is more. Kailangan ng words. Hindi lang, tingnan nyo na lang. Di ba? May Jesus ako. Pero yon, kailangan po sabihin din. Yan, si Jesus ang dahilan. Sunod naman, the number game. Ang iba naman, iniisip nila na ang evangelism parang recruitment agency. Na, sige lang, pasok lang. Parang parang paramihan lang, ganon. Na parang, iniisip sila ng mga paraan para dumami. Na parang iniisip po nila yung parang scalp hunting, belt notching. Yung parang ginagawa nilang trophy yung mga tao. Noon, dami nang umattend sa amin, dami kong nadalan, no? Parang ganon po. Ayan, pero hindi talaga tayo nakabase po sa recognition dapat, kundi sa faithfulness natin sa Panginoon. Meron din yung iba yung ship stealing, yung member sa ibang church kinukuha para dumami lang yung church nila. Ganon, hindi rin po yun, ganon. Hindi lang siya sa paramihan. Kasi may mga iba rin nagsasabi na, gusto namin yung church namin yung pinakamadami, pinakamalaki dito sa Muntinlupa. Ang tawag po doon yabang, kasi imbis na obedience to God yung focus, yung parang yung pagpaparami lang, na parang masabi lang ang dami nyo, ganon. Then, tapos may kwento rin po dito, di ba sabi po sa Matthew 4:19, sabi ni Jesus sa mga disciples, "Come, follow me and I will teach you how to catch people instead of fish." Na, "Come after me and I will make you fishers of men." Na, hindi na daw tayo mangingisda ng isda, kundi mangingisda na daw po tayo ng mga tao. Mga tao na yung huhulihin natin. Yan, may kwento po dito, pakinggan nyo lang kasi, ayan, parang may marirealize tayo sa bagay na to. So, may grupo ng mga tao na tinatawag nila ang samahan nila na fishermen. Ang dami nga talagang mga isda sa mga katubigan sa paligid nila. Sa katunayan, napapaligiran sila ng mga streams, lakes, na punong-puno ng mga isda. Weekly, monthly, yearly, itong mga fishermen na ito ay nagmi-meeting tungkol sa mga isda. Gaano karami ang mga isda, paano sila mangingisda. Bawat taon, pinag-aaralan nila ano ba ang fishing, na isa itong trabaho at ang fishing ay dapat na priority ng isang fisherman. Patuloy pa rin sila sa pag-iisip ng mga bagong idea, paano ba mangingisda. At nag-iisip ng mga magagandang definition ng fishing. May mga slogan pa sila na fishing is the task of every fisherman. Nag-sponsor pa sila ng mga special meeting na Fisherman's Campaign at the month for fishermen to fish. Ayan, madami silang ini-sponsoran nationwide at worldwide na discussion tungkol sa paano ba mangisda at paano ba i-promote ang fishing. Nalaman din nila ang mga fishing equipment, fish calls, kung may mga bagong pain na ba para makahuli ng isda. Nag-aral pa sila ng physiology para pero yung mga teachers doon mismo hindi naman nangingisda. Yan, gumawa pa sila ng malalaki at magagandang buildings na tinatawag na fishing headquarters. At ang hiling nila na ang bawat fisherman ay mangisda. Marami silang ginawa, di ba? Pero isa lang ang hindi nila ginawa, yun ang mangisda. Nandun pa rin yung sa mga tubig, yung maraming isda. Pero meron pang nag-respond sa tawag na full-time fishing at tinanggap ang pagiging fisherman. Sinan sila sa malapit na mga tubig pero bumalik sila na hindi nangisda. Lahat ng net, mga equipment, hinanda na nila. Yung iba, sabi nila gusto nila maging part ng fishing party. Pero nauwi sila sa mga tagalinis na lang sila ng pamingwit. Yan, may isang naka-attend din sa meeting ng The Necessity of for Fishing na umalis para mangisda. Tapos, pagbalik niya, ni-report niya, may 2 siyang nahuling isda.
Pinuri siya ng lahat na nakahuli siya ng 2 isda. In-schedule na pumunta siya sa isang big meeting para isabihin kung paano niya nahuli yung 2 isda. Kaya tumigil na siya sa pangingisda para magkaroon siya ng maraming time na ikwento sa ibang fishermen ang naging experience niya. Nilagay pa siya sa Fishermen's General Board kasi meron na siyang ganong experience. Pero maraming malapit lang nakatubigan at kinakaya lang nila ang amoy ng mga namamatay na isda araw-araw. Pinagtatawanan din sila ng mga ibang tao dahil fishermen ang tawag sa kanila pero hindi naman sila nangingisda. Tapos isang araw, may isang tao na nagsabi sa kanila na lahat ng hindi nanguhuli ng isda ay hindi talaga mangingisda. Kahit anong claim pa gawin nyo. Ayun yung sa English yun. Those who don't catch fish were really not fishermen, no matter how much they claim to be. Naisip nila na tama ngayon. Fisherman ba talaga ang isang tao na taon-taon ay hindi nakakahuli ng isda? Sumusunod ba talaga ang isang taong hindi nangingisda? Diba? Kaya sabi dyan, is a person a fisherman if year after year he never catches a fish? Is one following if he isn't fishing? Diba? Kaya totoo nga po, diba, yung analogy na to. Diba? Tapos, sabi nga rin po, sa pangatlo naman na isang evangelism is not, yung cop out. Yan, ito yung naniniwala sila na sa church, kapag sweet naman yung mga tao, kunwari, mababait naman tayo, malalambing naman tayo sa bawat isa. Iniisip nila na yung evangelism, mangyayari na lang basta. Yan, pero hindi po ganun yung mali yun na parang basta mangyayari na lang basta yan. Kasi kailangan daw po ang mga church ay talagang itakda nila na yung mga activity na to, evangelism to, ganun. Yan, itong gawain na to para sa mga bago to, ganun. Kaya sabi nga po na may mga church daw po na ilang years na, ilang years na pero walang binabaptize. Ayan, wala na pong bago sa kanila, puro sila na lang. Kapag may nabili silang bagong gamit sa church, ang tawag daw po nila doon ay church growth. Diba? Pero ang tunay nga talaga, diba, na church growth, yung pag-e-evangelize. Kaya sabi nga po, meron pong isang pastor ng First Baptist Church sa Texas. Tapos that time, sabi niya sa mga member niya, sabi niya, hindi ko kaya na mag-isa lang, na ako lang yung magpapanalo ng mga tao dito. Sabi niya, kaya miniting niya po lahat ng mga leaders, tinawag niya ang Sunday School Director din, ang Women's Missionary Union Director, para ay makausap niya na doon nga sa kailangan tulungan siya na mapanalunan yung lugar. Tapos lumapit sa kanya yung sa Women's Missionary Director, sabi sa kanya, sige pastor, attend ako ng 4 nights na training. Tapos yung mga team ng kababaihan, aanin ko rin sila na umattend para itong community natin ma-sharean. Tapos, anong nangyari, nakapag-share nga yung ibang mga babae sa community, pero siya na mismong director, hindi siya nagkaroon ng chance na makapag-share. Kaya sa isip niya, dahil wala akong na-sharean, yung ko na nga lang, yung hairdresser niya, yung nagpa-parlor siya. Sabi niya, yun na lang yung sharean niya, yung nag-aayos ng buhok niya. Tapos, nilabas niya yung gospel track niya habang nakaupo siya dyan sa upuan. Tapos sabi sa kanya nung hairdresser, ano yan? Sabi niya, yung papel na to tungkol to kay Jesus, gusto mo ba basahin ko sa'yo? Sabi niya, o sige. Tapos nung nagpakita ng interest yung hairdresser, nagpanik siya na gustong tanggapin si Jesus. Kaya nagpanik siya, hindi siya prepared. Ngayon, umalis siya sa parlor, nagpunta siya doon sa pastor. Sabi niya, pastor, gusto tumanggap ng sineran ko, hindi ko alam gagawin. Tapos yung ginawa ng pastor, nagpunta siya doon sa bahay ng hairdresser. At yung mag-asawa asawa ng hairdresser na to, tumanggap sila kay Lord. Tapos, yun, sinabi ng hairdresser dun sa babae nag-invite sa kanya. Nag-share sa kanya. Sabi niya, di ba, dati mo pa ako ini-invite na magsimba. Tapos ini-invite mo nga rin ako mag-Sunday school. Tapos, sabi mo, makinig ako sa preaching ng pastor mo. Pero bakit hindi mo, kahit kailan, hindi ko narinig sa'yo na banggitin sa akin si Jesus. Ganun. Parang ini-invite mo lang ako mag-church, mag-ganyan. Pero never mong nakwento sa akin si Jesus. Kaya dahil sa tanong niya na yun, parang sa sinabi niyang ganun na sa babae, sa women's director, na parang naisip niya, oo nga bakit ba never kong sinabi yung tukol kay Jesus? Kaya alam niyo ba, magmula nung araw na yun, share na siya ng share tukol kay Jesus, na yung anak nga rin na tong hairdresser, na panalunan niya, yung tatay din niya, nadadala niya na kay Lord. Mula noon, naging faithful na siya na i-share yung gospel. Sabi niya, na-realize niya may 3 reason bakit hindi daw siya nag-share. Una, kasi daw na
hindi niya in-expect na lahat daw pala ng Kristiyano, dapat pala mag-share. Na parang kahit sino ka, kahit hindi ka malalim, ganon. Kala daw niya pang mga gagaling lang yan, pang malalalim sa Bible. Pangalawa, she didn't think she had a valid testimony. Feeling niya, parang hindi naman something na wow, amazing yung testimony niya. Parang feeling niya, hindi naman maiinteresantihan yung iba. Pero yun nga, di ba, na kahit ano pa, di ba, dapat i-share natin yung ginawa ni Lord. Pero tas, pangatlo, naisip niya na she simply did not know how. Hindi niya lang talaga alam kung paano mag-share. Kailangan niya ng someone na magtuturo sa kanya kung paano. Yan. Kaya yan din po yung mga bagay na kailangan nating maalala. Tapos, sunod po, meron ding, may mga sinabi rin sa Bible, talaga yung pinaka-definition talaga ng Bible po, sa evangelism. Una, yung word na evangel. Yan, sa New Testament, sa Greek, yan, yung evangel ay noun, evangelize verb. The term eugalizo means I communicate good news. Alam niyo yung EU, ang ibig sabihin niyan, good. Di ba, meron tayong mga term na eulogy, ibig sabihin good word. Ibig sabihin euphoria, good feeling. Ibig sabihin ng E tsaka U, good. Tapos di ba dun sa word na yan, makikita nyo rin yung angel. Ang ibig sabihin ng angel ay messenger, taga-share, di ba? Yung taga-mensahero. Kaya ibig sabihin, pag sinabi mong evangelize, nag-share ka lang ng magandang balita. Good news. Na sabi nga daw po, ayan, yung good news kasi na to, ibig sabihin niya victory. Victory yun na si Jesus. Ano yung good news na yun? We are telling the good news na Jesus has conquered sin, death, and the grave. Di ba na, ayan, hindi na tayo natatalo ng kasalanan kasi kinuha na po ni Jesus yan. Yung mga kabigatan, lalo na yung mga taong nakagawa ng matinding kasalanan, di ba? Feeling nila parang hindi na matatanggal sa kanila yun. Pero si Jesus, siya po yung kumukuha ng mga kasalanan. Tapos yung death, hindi natin alam saan tayo mapupunta pag namatay tayo. Pero dahil kay Jesus, alam natin pupunta tayo ng langit dahil siya yung daan patungong langit. At yan, di ba, hindi na tayo, lahat ng mga mamamatay, mabubuhay pa rin kapag nakakilala kay Lord. Ayan, sa everlasting life. Ayan, tas yun nga po, na meron din dito, di ba, yung two essential issues that confront every person. Yan talaga yung pinaka-problema ng bawat tao. Yung kasalanan, tsaka yung death. Pero pareho yan na sinolusyon na ni Jesus. Kaya naman we have a good news to share. Di ba, kaya sabi nga po, we must recover evangelism as telling good news. Di ba kasi, bakit kasi iniisip ng mga tao ang evangelism bad news? Kasi bakit bad news? Kasi ayaw i-share. Bakit hindi mo ba ma-share? Kasi di ba pag good news, gustong-gusto mo yung ipamalit, mga kapitbahay, graduate na anak ko. Summa cum laude pa. Di ba ganun yung mga, kaya nga may mga nagpapatarpaulin, di ba? Kasi gustong-gusto nila ipamalita yung magandang balita. Pero parang sa atin, di ba, kailangan daw mabalik yung evangelism na hindi nakakatakot, kundi nagsasabi ka lang ng good news, di ba? Na, alam mo ba, pupunta ka ng langit, di ba? Kasi dahil sa ginawa ni Jesus, yun. Kaya, akala daw po kasi, alam niyo po ba kung ba't naging nakakatakot yung word na evangelism? Kasi daw po, sa translation ng Bible sa iba't iba ng mga version, yung parang tell the good news, yung word na tell, pinapapalitan siya ng ibang version na preach the good news. Kaya akala ng mga tao, ayoko mag-share kasi magpipreach yan, hindi ako marunong magturo, hindi ako marunong mag-share. Pero, ang word talaga na yun, tell. Sabihin mo lang, alam mo ba, ganyan. Ganun po yung ibig sabihin na, sasabihin mo lang yung good news. Kaya, di ba sa mga bago po na nandito, ayan, alam niyo ko ba't kayo in-invite? Kasi mahal kayo nung nagdala sa inyo dito. Di ba, may malasakit siya sa buhay mo na gusto niya na maramdaman mo rin yung saya ng kay Jesus. Na yung buhay na talagang, di ba, na secured sa eternity. Di ba? Kaya yun nga po na kailangan ma-recover yung evangelism na good news kasi bad news na, sabi nga daw, ang evangelism daw, yung isang tao nangangatog, tapos nangangatog din yung isang sinesharan. Di ba? Parang, kasi kinakabahan pareho. Alam mo ba, yung isa rin kinakabahan sa'yo dahil kinakabahan ka rin. Nagkaka-nervyosan na yung dalawang nag-share. Hindi po ganun, kundi alam niyo po yung good news, parang may sinasabi kang mabuting balita. Kung ano ginawa, lalo na ginawa ng Panginoon sa atin. Ito pa, meron pa po yung herald a message, na ibig sabihin, yung keruso, na Greek po yung mga to proclaim in the manner of a herald. Yung proclamation naman, kagaya nila Billy Graham, pag nagsalita, di ba?
mabuting balita, ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan. Meron nga rin, di ba, gumagawa ng sunog, sunog sa mall, nagaganon siya, sumigaw siya ng sunog. E di mga tao nagkatinginan, may sunog sa impyerno sa mga hindi tatanggap sa Panginoon. Ganyan. Kaya, di ba, may mga iba't ibang paraan po. Tapos yung sa mga naman, nag-share sa PNP, di ba? Nag-share si Papa doon, ang tinitle niya sa message niya, PNP, pag-asa ng mga pulis, di ba? Kaya yun, si Jesus yung pag-asa, di ba? Kaya yun nga, parang may mga iba't ibang paraan na pinipreach naman. Ayun yung ibig sabihin ng preaching yan, yung keruso. Tapos meron naman isa pang word, yung witness or testify. Ibig sabihin yung martureo, marturion sa noun. Ibig sabihin nito, a witness was someone who gave testimony to the things they had experienced. Yung, alam mo yung nagpapatotoo ka, alam niyo po nung nakilala ko si Jesus, nagbago buhay ko dati, napakasama na ugali ko. Tapos galit, hindi ako makapagpatawad dati. Pero nung nakilala ko si Jesus, tinulungan niya ako magpatawad, nilinis niya po ang puso ko, inayos niya yung isip ko. Naging mapagmahal po ako sa kapwa. Yun yung ibig sabihin, sinasabi mo lang yung naranasan. Pero dyan din po nakuha yung word na parang martyr, sa martureo. Hindi naman talaga yan yung parang namatay sa faith. Pero tinawag kasi silang martyr dahil nga faithful witnesses sila. Yung kahit mamatay sila, hindi sila mapapatigil na i-share si Jesus. Kasi kaya sila natawag na martyr. Kasi faithful witnesses na kahit sinusunog na sila sa stick, sabi nila, mahal kayo ng Diyos. Hindi ako galit sa inyo. Ganon. Kaya yun nga po na sila, bakit po ganon kaya yung mga early Christian? Na kahit patayin sila, hindi sila titigil i-share si Lord. Kasi hindi daw po sila maka-move on, maka-get over sa salvation nila. Pero ang mga Kristiyano daw po na hindi na nag-share, nakalimutan nyo na yung joy ng salvation nyo. Nakalimutan nyo na po yung amazing, gano'n ka-amazing love, yung amazing grace, di ba? Yung ginawa ng Panginoon. Pero yung mga early Christians, kahit patayin sila, hindi sila tumitigil. Kasi hindi sila get over na grabe, gano'n akong minahal ng Panginoon. Kaya share po sila ng share. Yan. Sa sunod po, may isa pang word, yung become disciples or Christ follower. Yung word naman dyan, yung matechuset, yung ibig sabihin po yung sa Great Commission sa Matthew 28:19-20, yung go and make disciples. Kaya pag sinabi mo, Lord, mag-share na ba ako ngayon? Sabi ni Lord, go. Lord, itong katabi ko, share ko ba? Go. Di ba? Sabi ni Lord, go na. Di ba? And make disciples. Kaya go, go, go. Di ba? Kaya pag, Lord, kinakabahan ako, gagawin ko ba? Sabi ni Lord, go. Ayan. Kaya gawin mo na. Tuwing nagtatanong ka kay Lord, Lord, time na ba? Go. Yan. Kaya ayun po na it is an imperative siya at command. Ibig sabihin, tandaan niyo po ito the Great Commission is not the Great Suggestion. Ulit, the Great Commission is not the Great Suggestion. Hindi siya sinuggest ni Lord na, kayo, kung gusto niyo mag-share, kung willing kayo, di ba? Pero sabi ni Lord, mag-share kayo, go. Di ba? Kaya command po ito ng Panginoon sa atin to make disciples. Ayan, at ayan po yung mga word, di ba? Good news, gospel, proclaim, witness, make disciples. Ayan talaga yung mismong Greek word. Tapos meron ding laleo na ibig sabihin, I speak. Yung magsalita ka, tutulungan ka na ng Holy Spirit mag-share, di ba? Tapos sinabi rin po ng Bible na tayo ay mga fishers of men, tagahuli ng mga tao. Kaya pala ikaw, dadala ka lang ng invite, di ba? Dati in-invite ka lang din nino. Pero ngayon, nagbago na buhay mo, di ba? Kaya may kanta, di ba, na ang aking buhay ay binago niya, di ba? Na kaya yun, kasi talagang dati invite ka lang, dinala ka lang, nabit-bit ka lang, di ba? Pero ngayon, yan, nabago na yung buhay mo. Kaya kailangan ikaw naman yung magdala. That's salt of the earth, di ba? Ibig sabihin may lasa tayo kapag nakatabi tayo ng mga tao, ang alat natin. Nararamdaman nila na may something sa'yo, di ba? Na meron tayong good influence. Nalalasahan nila yung alat natin na may mabuting impluwensya tong taong to sa akin. Tapos, light of the world, yun nga po, yung liwanag ni Jesus, nagniningning na po sa buhay natin. At tayo rin ay fruit bearers, meaning may pakinabang na po yung ibang tao sa atin. Kumukuha na rin sila ng bunga. At ambassador, representative po tayo. Para lang si Jesus yung kamay natin kapag sinabi natin sa tao na, mahal po kayo ni Lord, eto po may bibigay kami sa inyo. Para nang nalaman nila na mahal nga ako ni Jesus dahil sa'yo. Ayan. At meron pa pong magandang definition dito ng evangelism. Sabi po sa Anglican, to evangelize is so to present Christ Jesus in the power of the Holy Spirit that men shall come to put their trust in God through Him, to accept Him as their Savior, and serve Him as their Lord in the fellowship of His church. Tapos meron ding humble na definition, si D.T. Niles, sabi po dyan, ang evangelism daw, one beggar
telling another where to get food. Ibig sabihin, yung isang pulubi, sinasabi niya sa isang pulubi rin na, may nakita akong pagkain dun. Kuha ka rin. Di ba? Parang ganun po. Ang humble nga ng sinasabi dito kasi may mga Kristiyano, parang porke na bago na yung buhay nila. Sabihin nila, ay, grabe, ang dumi ng pamumuhay, makasalanan. Pero hindi po, di ba? Tayo mga Kristiyano, masama rin tayo, mas masama pa nga tayo dati kaysa sa kanila. Pero binago lang po tayo ni Jesus, di ba? Natagpuan lang natin kasi si Jesus, kaya naging maayos buhay natin. Pero hindi tayo much better kaysa sa kanila. Masama rin tayo dati, di ba? At salamat sa biyaya po ng Diyos. Ayan, kaya sunod naman po, meron ditong 3 P. The Church Growth Movement. Ayan. Meron daw po tayong kailangan gawing 3 P sa pag-evangelize para talagang maging epektibo ito. Magkakasama daw talaga itong 3 P na to. Yung P1, presence. Yan po yung mga sample, mga agricultural, medical mission. P2, proclamation, yung pagpe-preach nga ng gospel po at pagtuturo. Tapos number 3, persuasion, ina-encourage mo silang makinig. Yan, paliwanag muna natin yung P1, presence evangelism. Ibig sabihin po ng presence evangelism, kagaya ng ginagawa natin sa mga outreach na binibigay natin yung, kunwari mga gutom, sabihin mo sa mga gutom, mahal kayo ni Lord. Hindi yan makikinig kasi gutom, nagtutunugan yung tiyan. Siyempre, dapat pakainin mo muna. May dapat yung mga gutom pakainin. Saka masabing, mahal po kayo ni Lord. Saka sila maniniwala, mahal nga kami ni Lord kasi nabusog kami. Diba? Kaya yun po. At yung mga may sakit, pagpe-pray, tas may mga medical mission nga rin po na naglilibreng check-up, nagbibigay po ng mga pustiso sa mga diba? Yung mga nagbibigay po ng mga parang vitamins, ganyan-ganyan. May mga dental and medical mission din. At yung parang dadala na mga damit. Kung ano yung need dun sa lugar. Kunwari, sa lugar na yun, walang banyo. Yan, gagawa ang mission team ng paraan para magkabanyo sila. Ayan po yung presence evangelism na pinupuntahan mo sila, minimit mo yung need nila. Nang sa ganun, malaman nilang mahal sila ng Diyos. Kaya pag uwi nila, thank you, nalaman namin mahal kami ng Diyos. Yung pupunta kayo doon, presence. Pangalawa, P2, proclamation. Ito po yung proclamation evangelism. Na syempre, hindi pwedeng namigay ka lang, nagpakain ka lang, nagbigay ka lang na ganun. Kundi, pagkakataon na yun, magandang pagkakataon na nasabihin, mahal po kayo ni Lord. Alam niyo po ba, ba't kami nagdala ng maraming galon ng tubig dito? Kasi mahal po kayo ni Lord. Bakit po kami nagpadala sa inyo dito ng mga grocery? Kasi mahal po kayo ng Panginoon. Gusto po namin iparating na mahal po kayo ni Lord. Galing po kay Jesus lahat yan. Diba? Ayun yung proclamation na, paano nila malalaman, nagpakain ka lang, mabuting tao ka lang. Hindi yun yung charity lang. Kundi, pinoproclaim din natin yung gospel na alam niyo po, mahal po kayo ni Lord. Yan, meron dapat nagtuturo kasi paano sila maliligtas kung walang mag-share. Tapos pangatlo naman, yung persuasion evangelism. Hindi yung, yan, okay na po kayo, nakakain na kayo, tinanggap niyo na si Jesus, bye po, see you in heaven. Diba? Hindi na ganoon. Kundi, ang gusto po natin, yung tao na yun na nakatanggap kay Lord, makasama mo rin siya. Pwede po ba kayo every Saturday? O pwede po ba kayo every Wednesday, every Friday? May ganito po kami, ganyan. Kasi gusto pa po namin kayo makasama pa. Gusto rin po namin kayo maging kapamilya, maging kapatid, ganyan-ganyan kay Lord. Kasi alam niyo po ba, kapag na kay Jesus na kayo, kapatid na rin po namin kayo. Kaya gusto po sana namin maging family tayo. Yung kantang Welcome to the Family, di ba? Na ayun nga, na hindi mo lang inaano na, dyan na kayo, okay, tapos na kami sa inyo, bye. Hindi ganun yung mission na, sa inyo, bahala na kayo dyan, ha? Ganyan. Kundi, sinasabi mo na sana maging part po tayo ng family. Kaya ang pinaka-the best po talaga sa mission, dapat may church nga rin talaga tayong connection. Para lahat ng nasharan natin, doon sila, di ba? Kaya sabi nga daw po, may mga ibang tao, ginagawa nila P1 lang. Yung nagpapakain lang, namimigay ng kailangan, gano'n. Ayan, pero yung iba naman, P1 tsaka P2 lang yung ginagawa. Yung nagpapakain, nag-share, tas babay na. Wala nang pake. Pero may iba, ang pinakamaganda pa rin daw po talaga, P1, P2, tsaka P3. Na hanggang dulo, yung nagiging part siya ng family ng Panginoon. Di ba na sasabihin mo sa kanya, gusto ko sama-sama tayo mag-grow. Parang matuto ka pa, maging ganito, tuturuan pa kita maging ganyan. Yan. Marami pang ituturo si Lord sa'yo, ganon. Ayan, tapos meron din pong Campus Crusade na ang motto nila, parang, alam niyo po yung mga motto ng mga org. Sa kanila, ang Campus Crusade for Christ. Ayan, presenting Jesus Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Yung mag-share lang tayo na mag-share, pero iiwan na natin yung resulta kay Lord. Kung tatanggapin niya si Lord, na kay Lord na yun. Kung i-reject niya, nasa Panginoon na yun. Yung parang yung resulta, si Lord na bahala. Ang mahalaga na i-proclaim yung gospel. Yan. Tapos sabi nga po na, alam niyo ba itong Campus Crusade for Christ,
Ayan po yung largest para-church org on earth. Pinakamalaki na evangelistic groups in Christian history. Kasi ganyan nga yung motto nila, na basta mag-share lang kami, ang tanggapin man nila o hindi, mag-share kami. Iiwan naman yung resulta kay Lord. Ang ganda po ng kasi, parang sinasabi kasi nila dyan na, Diyos naman talaga yung nagbabago ng puso, di ba? Diyos din yung nakakaalam, ano ba yung heart ng tao nung sinaran mo siya. Pwede na wala lang, parang ganyan lang mukha niya. Pero sa puso pala niya, tinanggap niya, di ba? Hindi natin alam po yung nangyayari sa heart ng tao. Ang mahalaga, sinishare natin yung Word of God. Yan, gawin mo lang yung part mo to love and share. Si Lord na yung bahala kumilos sa puso nila. Kasi marami daw pong nadidiscourage mag-share. Kasi akala nila, ang successful na pag-share, yung harvest, yung pag maraming mga tao, yun na yung successful. Pero kapag wala, ganun, parang wala lang yun. Pero nakakalimutan natin yung sinasabi ng Bible na sowing and watering, yung planting. Di ba kapag, eto, next, yung pagka nag-share tayo, di ba, pag meron tayong mga buto na tinatanim sa kanila, na dahil doon, yung unang rinig nila ng Word of God, narinig ko na yun dati, nung grade 3 sila, narinig nila, may nag-share. Kaya nung first year high school nila, may nag-share na naman, tumanggap na sila doon. Kasi nataniman sila nung grade 3 sila. Kaya ganun, yung habang share tayo ng share, hindi mo alam, yung unang time, hindi niya pa magets. Pangalawa, medyo nagigets na niya. Pangatlo, doon niya na naintindihan, doon niya na tinanggap si Jesus. Kasi nagtatanim po tayo every time na nag-share. Tapos, yung susunod na pag-share sa kanya, para naman yung dinidiligan ka na, yun pala ibig sabihin noon, yun pala yun. Yan, kaya kailangan yung in-invite po natin, dinadala natin kay Lord. Tuloy-tuloy, sa susunod, invite mo ulit hanggang sa susunod. Kasi baka yung ipang 5 beses, doon niya na maintindihan. Di ba na mahal siya ni Lord? Di ba? Kaya yun nga, sabi po dito, ang ultimate goal natin is, ultimate natin na goal yung mapanalunan yung mga tao kay Lord. Pero, wag po natin kakalimutan na God expects us to be faithful. Ang pinakamahalaga pa rin kay Lord, yung faithful tayo, yung hindi tayo tumitigil. Sabi nga po dito, God is less, tandaan niyo to God is less concerned about the number of people we win than the number of times we share the gospel. Ang pinaka-importante kay Lord, hindi yung dami ng nadala mo kay Lord, kundi yung ilang beses, gaano karaming beses ka nag-share ng gospel. Yung sa bawat tao, siniran mo yung mga tataho, siniran mo yung natitinda isda, yung driver, kuya, doon ka talaga sa harapan umupo. Kuya, akala lang ba si Jesus? Ganyan. Kaya pagkababa mo, tumanggap na siya kay Lord. Di ba? Kuya, wag ka lang pipikit habang nagdadrive. Pero sabihin mo po, Panginoon. Kaya maraming gumawa nun, di ba? Kaya ayun nga, na parang bibili ka ng fishball. Ate, kilala mo ba si Lord? Habang napiprito, di ba? Kaya nung naprito na, yun, tumanggap na siya kay Lord. Dahil sa pakipag-usap mo. Ganun na, parang sa lahat na ba, yung katabi mo, yung yan, yung mga sa lahat ng pagkakataon, di ba? Ilang beses na nag-share ka ng gospel, yun ang mas importante kay Lord kaysa sa dami ng tao na nadala mo. Kaya sabi nga po, hindi naman natin makokontrol yung response ng tao kung i-reject niya o tanggapin niya. Pero ito, tandaan niyo rin to. Ayan. In fact, if a person is saved, it is because God saved them, not us. Naligtas siya kasi niligtas siya ni Lord, hindi tayo. Di ba? Kaya, kung naligtas ang isang tao, ibig sabihin, ang Panginoon yung kumilos sa puso niya. Kaya hindi tayo. Ang kailangan lang natin gawin, narinig niya yung gospel, di ba? Sasabi nga po, kaya dapat, ang goal daw po ng individual believer ay bilangin natin ilang beses tayo nag-share ng gospel. Sa week na to, sa buwan na to, nakasampu ako. Sa buong taon na to, sabihin natin, naka-20 ka, naka-30, di ba? Na sa lahat, kung madaldal ka nga, sabi nga daw po, ang pinaka-the best na evangelist ay mga chismosa. Kasi yung chismosa, punta dito, alam mo ba? Doon sa kabila, alam mo ba? Kaya mga chismosa, the best yan na maging evangelist. Si Jesus, ganito ginawa niya sa buhay ko. Lahat talaga, kagaya nung woman at the well, di ba? Isa lang siya, pero buong barangay na nila tumanggap kay Jesus dahil nga, alam niyo ba, ganito, ganyan. Di ba? Kaya yun po yung maganda. At sabi nga po, ito pa ang pinakamaganda dyan, if we share Christ often enough, we will lead someone to Christ. Imposible sa nadami ng nasharean mo, ilang beses, walang tatanggap, marami yan. Marami po na naka-ready dyan. May mga magre-reject, pero marami rin ang tatanggap kay Jesus dahil sa ilang beses pa ulit-ulit na pag-share natin. Ayan, sunod po, why do we do the things that we do? Ito po yung motives for evangelism. Yan, bakit ba natin ginagawa yung bagay na ginagawa natin? For example, bakit ayan ang suot mo? Bakit sa dinami-dami ng damit, ayan napili mo?
Kasi ayun yung prefer mo. Bakit yan ang cellphone mo? Kasi yun yung choice mo, di ba? Kaya sa atin din po, may motivation tayo, may motives tayo. Ba't tayo mag-evangelize? Sabi po, may 2 categories to. Yung the perspective of God at saka the perspective of the believer. Una po, from the perspective of God. Yan yung dito, di ba, ang unang-unang motibo natin, ba't tayo nag-share, ay dahil sa Diyos. Magsisimula dahil kay Lord, hindi dahil sa mga tao, hindi dahil sa mga ganito. Unang-una, kaya ka nag-share dahil kay Lord. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, kagaya po ng mga early Christians, di ba? Bakit sila share that time? Kasi punong-puno sila ng pag-ibig ng Diyos na grabe, mahal na mahal pala ako ng Diyos, na namatay siya sa krus para sa akin. Di ba? Kaya yun nga po, na dahil doon, yun yung power at saka yung force na yon, yung love, yung yung love na to na nag-draw sa kanila para mag-share. At sabi nga po, ng isang magaling na tawag na evangelist, sabi niya, I saw no change in the practice of my witness. However, until I focus less on the lost and their need and more on my Savior and His love. That motivated me. Nung tinanggal niya na yung isip niya ang dahilan dahil sa mga lost, yung ang pinaka-focus niya ba't siya nag-share ay dahil sa Panginoon at dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. Doon daw siya naging motivated mag-share. Yan. Kaya nga po, di ba talagang, yan na connected po yan sa Matthew 28:18-20 na Great Commission. Yung command ng Panginoon. At meron din po isang kwento dito. May isang magtatay. Sobrang kapal ng snow that time. Yung tipong hindi sila makakalabas kasi yung parang ang boring, wala ka talaga magagawa sa labas dahil sobrang lamig. Kaya naisip nila, naboboring na sila dun sa cabin nila, sa pinag-i-stayan nila. Kaya sabi nila, renta tayo ng that time kasi hindi pa high-tech. Sabi niya, renta tayo ng DVD para meron tayong mapanood. Kasi yung bata naman na anak niya, gusto niyang humanap naman ng video games na anak niya. Tapos lumabas sila para magrenta nga ng ganun. Magrenta ba? Oo, bumili. Ayan, tapos yun nga, pagpunta po nila doon, yung tatay nandun siya sa may DVD, yung bata naman nandun siya sa may section ng mga video games. Tapos yung bata, akala niya, kamukha na kasi ng tatay niya nang nakatalikod yung lalaking lumabas ng shop. Akala niya tatay niya yun kasi nandan niya. Tapos pagkalingon ng tatay niya, nawala na yung bata kasi yun nga, sumunod dun sa akala niya. Tatay. Hindi niya na mahanap yung anak niya. Tapos yun, later on, na may dalawang taga-church na nakakita dun sa bata at binalik siya dun sa tatay niya. Siyempre, di ba yung tatay sobrang alalang-alala siya nung nawawala yung anak niya. Ba't siya nag-aalala? Siyempre, anak niya yun eh. Di ba? Kaya nasasaktan siya na nawawala yung anak niya dahil mahal niya yung anak niya. Parang ganun din po yung John 3:16, di ba? Na yung makikita natin dito po yung kagustuhan ng Diyos na lahat tayo mahanap niya. Di ba? Kaya sabi sa, di ba, yung John 3:16 na sinasabi dito, di ba, na pinadala niya ang anak niya, si Jesus, para nga po maligtas ang bawat isa sa atin. Yan, at alam niyo po, si D.L. Moody, iniisip niya sa bawat tao, merong ganito, letter L sa ulo, sa noo. Yan, parang feeling niya, lahat ng makikita niyang tao may L dito, hindi loser, kundi lost. Yan, di ba, para sa kanya, lahat ng tao lost to, hanggat hindi ko napapatunayang nakakilala na sila kay Jesus, para sa akin lost sila. Kaya di ba naging great na evangelist din si D.L. Moody kasi ganun yung thinking niya, ito kayang tao na to, save or lost, ganun. Kaya sabi nga rin po, ang Greek word ng lost ay apolumi or apololos. Ibig sabihin, it describes a thing not used or claimed. Yung hindi magamit kasi nawawala. Hindi mo rin maklaim kasi nawawala. For example, yung lost, sa Bible po, merong lost coin, lost sheep, tsaka lost son, na pare-pareho silang mahalaga. Kaya naman worth finding, kailangan mo talaga hanapin kasi mahalaga eh. For example, yung lost coin, kapag hindi mo yan nahanap, hindi mo yan mabibili, di ba? Sayang naman, kunwari, 1 million yan. E di sayang yung 1 million na hindi mo yan magagamit, hindi mo siya makaklaim. Yung lost sheep, pwede siyang makakain ng mga bees, pwedeng manakaw, o pwedeng magutom siya, maligaw siya, pag hindi siya nahanap. Tapos yung lost son naman, na hanggat hindi siya nahanap, masasayang yung buhay niya, sinasayang niya yung mga pag-aari niya, yung buhay niya, tsaka yung relasyon niya sa pamilya niya, hindi nagpapatuloy. Di ba? Kaya lahat po sila, it means people are of value. Kaya sabi nga po dito, ganyan din yung halaga natin sa Panginoon.
Di ba? People are worth the life of Jesus, the Son of God. Kaya namatay si Jesus sa krus kasi sobrang halaga ng buhay ng bawat isa sa atin. Di ba? Nasabi nga sa Luke 19:10, dumating si Jesus para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Hanggat hindi natin nakikilala si Jesus, hindi natin alam ang patutunguhan ng buhay natin. Pero pag nakilala natin si Lord, alam na natin, di ba? Makikilala na natin kung sino tayo. Kaya, ayan nga po na, di ba, na bawat isa, lahat ng mga tao ay mahalaga sa Panginoon. Kaya nga po, ang pinaka-effective daw talaga na evangelism ay personal evangelism. Sa lahat-lahat, mga expert na tong kinawaan ko na to, mga bilang years, mga 20 years, 40 years nang nag-share, nag-evangelize. Sabi nila, ang pinaka-effective daw talaga na evangelism ay personal evangelism. Ibig sabihin ng personal, one-on-one. Yan. One-on-one na kayo magkausap dalawa. Sabi nga po, ayan yung primary in the plan of God to reach the lost people. Kasi alam niyo kung bakit, kahit po si Jesus mismo, ganyan yung ginawa. Tingnan niyo, yung pakinex po. Di ba si Jesus, nag-one-on-one sila ni Andrew, nag-one-on-one sila ni Peter, nag-one-on-one din si Jesus tsaka tong woman at the well, di ba? Kinausap niya talaga ng one-on-one. Kaya, alam niyo, pinaka-effective po talaga yung one-on-one. Yung mga pag-one-to-one din natin lalo, yan ang dapat mabalik. Kasi, dahil natututukan mo siya kung ano yung eksaktong kailangan niya. Kunwari, yung babae kukuha sa balon, dinirelate ni Jesus yung pag-share sa kanya sa tubig, di ba? Sa pag-inom. Kaya, halimbawa kung ano yung tao, kunwari, kung pulis siya, i-relate mo yung tungkol sa pagiging pulis, di ba? Tatungkol kay Lord. Kung anong klaseng tao siya, i-relate mo lahat yun. Kaya ganun yung pinaka-effective po yung one-on-one. At sabi, the personal evangelism is the single most effective way to reach the world for Christ. Kaya kunwari, pag nag-mission po tayo, kanya-kanya tayong hanap ng isa. Ay, talagang dalapitan mo po yung isang tao na yun. Kasi yun ang mas effective kaysa isang buo lang, di mo naman alam kung narinig ba nila, naintindihan nila. Pwede pa sila magtanong sa'yo. Tapos sabi nga po, ito tingnan niyo po itong mga sinabi nila, William Booth, A.T. Pearson. Yan, yung mga tao na to na sobrang halaga sa kanila ng evangelism. Sabi po ni William Booth, ang mga ibang tao, gusto nila gold, gusto nila kasikatan. Sabi niya, but my passion is for souls. Yan, ito rin yung A.T. Pearson, yung parang sa kanta na, I yearn to see all nations bow their knees, na nag-yearn siya na lahat ng mga tao, makita niya na lalapit sa Panginoon. Tapos yung Oswald J. Smith, sabi niya, hindi siya masasatisfy hanggang hindi niya nakikita yung mga taong lumalapit sa Panginoon. Diba? Kaya ang pinaka-cry ng heart nila, yung heartbeat of God, mga souls, kaluluwa, na maligtas. Ayan. At sabi rin po, yung sunod naman from the perspective of God, ngayon naman, from the perspective of the believer. Yan, sabi po dyan na pag tinignan natin yung motives natin sa character ng Panginoon, yan, may magbabago rin po. Sabi nga, unang-una yung obedience. Sabi nga, the God we serve expects His children to fulfill His purposes. Di ba sa mga magulang po dito, gusto mo sundin ka ng anak mo, pero hindi dahil napilitan, kundi gusto dahil mahal ka niya. Di ba? Kaya ganoon din po si Lord, gusto niya sumunod tayo ng may pagmamahal sa Kanya. Tapos marami po sa atin, mga gusto mag-share, pero iniisip kasi natin kulang tayo, o kaya parang hindi pa sapat yung mga alam natin. Pero ang good news po, lahat tayo, pwede tayo maging obedient. Di ba? Ito, may quiz po dito. Tignan niyo kung masasagot niyo. Sino yung theological advisor ni Martin Luther? Kasi si Martin Luther sikat. Pero sikat ba yung advisor niya? Hindi, di ba? Hindi natin kilala. Sino rin yung Sunday school teacher na nagdala kay D.L. Moody? Si D.L. Moody sikat, pero yung nagdala na yon hindi. Sino rin po yung elderly woman na nagpray kay Billy Graham for 20 years? Sikat si Billy Graham, pero yung babae na yon hindi. Who encouraged Apostle Paul sa Roman dungeon? Sino yung nag-encourage kay Apostle Paul? Si Apostle Paul sikat, pero yon nag-encourage hindi. Kaya di ba sabi po dito, si Jim Elliot din, di ba, yung namatay po sa pagmi-mission. Sabi niya, ang tawag niya sa mga missionary, a bunch of nobodies trying to exalt somebody. Yung somebody, si Lord yun. Di ba? Kaya sabi nga doon, kung si Lord, if God uses you as a Melanchthon, hindi si Luther, as Kimball, not a Moody, as an Onesiphorus, rather than Paul, it's okay. Kunwari, kung hindi man ikaw yung sikat, di ba?
Pero sabi dito, the bottom line is God will use you if you make yourself available. Pero kung available ka, ikaw na ikaw ang gagamitin ni Lord. Sabi, it's the nobodies whom somebody chooses so carefully. Kaya di ba yung mga ordinary people pa, ayun pa nga yung ginagamit talaga ni Lord. Kaya sabi nga dyan, when He has selected you for a task, kapag pinili ka po ng Panginoon, you are a somebody, never a nobody. Kaya ma-encourage po tayo na sumunod sa Panginoon. Hindi rin natin alam yung impact ng magagawa ng pag-i-invite natin, di ba? Pero may mga utang din tayo sa, yung parang dahil dun sa mga nag-invite sa atin, nag-share sa atin. Kaya tayo nakakilala kay Lord, di ba? Kaya tayo rin po, na dapat i-share din natin to sa iba. Sabi nga po, yung sa spiritual maturity, ayan, when we witness, we take giant steps towards spiritual maturity. Yan, nag-grow tayo tuwing nag-share po tayo. At sabi nga po, alam nyo ba kahit bago kunwari, ngayon lang naligtas, o kaya last week lang, sabi nga daw po, one of the best things you can do for a new believer is to involve him immediately in sharing his faith. Dapat isama mo agad siya sa pag-share. Kasi yun yung sabi nga po nila, ayun, pakibalik. Some of the most exciting, dynamic, and evangelistic believers are those who began witnessing soon after their conversion. Yung ngayon pa lang sila nakakilala kay Lord, pero invite na ng invite. Ayan. At sunod po, yung eternal rewards naman. One day, di ba, maharap po tayo sa Panginoon. Tapos, a-awardan niya lahat ng mga ginawa nating paglilingkod sa Kanya. Ayun nga po yung sa Bema judgment, di ba, na kung saan may awarding na lahat ng mga paglilingkod natin. Ayan. At sabi nga daw po niya, meron daw, parang pag umarap tayo kay Lord, merong ipa-flash na screen sa TV na yung buong buhay mo ipi-play. Yan, papanoorin mo yung buong buhay mo. Tapos, meron daw kunwari, parang may dalawang DVD. Yung isang CD na yon, doon nakalagay yung talagang totoong nangyari sa buhay mo, kung yung paano ka nabuhay sa earth. Pero yung isang CD naman, ipapapanood din sa'yo. Ayun naman yung totoong plano ni Lord sa buhay mo. Tapos, ang goal daw, sabi nga, dapat ang maging goal natin, yung dalawang video na yon, nawa, hindi masyadong magkalayo. Di ba? Kundi, mangyari pa rin sa atin yung talagang pinlano ng Panginoon sa buhay natin. Ayan. Kaya sabi nga po, tandaan din natin, according kay Jesus, one soul is worth more than all the accumulated wealth of the world. Diba? Tigit sa gold, tigit sa sobrang daming pera, kayamanan, ang isang kaluluwa, ang isang tao ay sobrang halaga sa Panginoon. Diba? Kaya ang bawat isa po sa atin, lahat ng tao sa mundo, sobrang halaga niyan sa Panginoon. Yan. At meron nga rin po dito na may isang kwento, may isang lalaki po na bago siyang teacher, bago siyang professor sa noong 1980 to, bago siyang professor sa isang school, university. Tapos sabi niya, okay, napalitan na yun, nakapinturahan na yung mga lumang bookshelves, pero yung basahan na yun, palitan nyo na yun, sinabi niya gano'n. Pero ang tagal niya nang nire-request na palitan yung basahan, pero hindi pa rin pinapalitan. Tapos one day, dumating dun yung dating nakaupo dun sa pwesto niya. Tapos sabi sa kanya, alam mo yung basahan na yan, ba't hindi niya pinapalitan? Sabi niya, alam mo ba yung basahan na yan kay C.S. Lewis yan? Yan, si C.S. Lewis yung gumawa ng Narnia, tsaka yung great author din, syempre. Yan, sikat na sikat. Kaya doon niya na-realize na yung basahan pa na yun, na ang laki pala ng value niya, di ba? Sabi nga daw, $250,000 yung presyo ng basahan na yun, ayon dun sa expert. Kaya di ba, biglang yung parang basahan lang, pero ganun pala kataas yung value. Di ba? Kaya minsan, ganyan ba yung tingin natin sa mga unbelievers o sa mga tao sa mundo na hindi pa nakakakilala kay Lord? Parang iniisip natin basahan lang. Pero alam nyo, pag nalaman natin na pag-aari sila ng Panginoon, mahalaga sila sa Panginoon, mag-iiba rin yung tingin natin sa kanila. Di ba? Kaya meron pa bang ibang mas mahalaga sa mundo kaysa ang kaluluwa? Di ba? Napakahalaga ng soul, wala yung katumbas. Di ba? Na pera o kayamanan. Kaya sabi nga, ayan, yung future joy or future judgment. Di ba? Sino nga bang mag-aakala na inakala ba ni Mordecai Ham na ito si Billy Graham, ayan, ay magiging great evangelist ng 20th century? Yung nag-invite kay Billy Graham, akalain ba na magiging ganyan siya? Yung nag-invite din si Edward Kimball kay D.L. Moody, akala ba na, akalain niya ba na magiging great din yung tao na yun? Inakala rin ba nung isang preacher doon sa Methodist
na si Charles Spurgeon magiging ganito rin ka-great, di ba? Nung tumanggap nung araw na yun. Kaya sa atin din po, itong yung isang tao na yun na may question mark. Maaring may madala tayo, pwedeng hindi maging ganyan kasikat. Pero pwede rin na gamitin sila ng Panginoon na sa malakihang bagay. Kaya sa mga sinasharean din po natin, hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon sa buhay nila. Kaya kailangan magpatuloy lang tayo sa pag-share po. Tapos, marami rin mga tao na motivated mag-share dahil po sa hell, sa impyerno, di ba? Gaya niyan nila Jonathan Edwards tsaka ni John Wesley. Talagang yung tungkol sa hell po yung tinuturo nila. Pero alam niyo kung sino talaga pinaka most consistent preacher ng hell, subject of hell? Si Jesus mismo yun. Kasi napakadaming turo ni Jesus about hell kaysa heaven. Kasi nga, yun, binabalaan ni Jesus yung mga tao na huwag kayong pupunta sa lugar na yun. Di ba? Kaya, ayun nga po, para tapusin ko lang po to, di ba? Meron pong dalawa daw na reason talaga. Bakit ayaw mag-share ng mga tao? Ayun yung fear of failure, tsaka fear of rejection. Kasi iniisip mo, wala naman taong gustong ma-reject, di ba? Yan, tas, yun nga rin, natatakot ka, baka mag-fail ka. Pero tandaan po natin, we are called to faithfulness. Ang hinahanap pa rin ng Panginoon sa atin, hindi yung success lang, kundi yung pagiging tapat natin. Na hanggang ngayon, patuloy tayo nag-share ng gospel. At sabi nga rin, alam nyo ba, si Jesus mismo, hindi niya na panalunan lahat ng tao. Di ba? Sa lahat ba ng libo-libo na yun, tumanggap lahat? Hindi lahat. Kaya tayo rin, hindi natin i-expect na lahat ay tatanggap. Pero, ganun pa man, marami pa rin po yung tatanggap din sa Kanya. Kaya gusto ko lang i-conclude to sa kwento ni Michael Jordan. Di ba? Alam niyo si Michael Jordan, siya po yung best basketball player in history. Di ba? Siya ang pinakamagaling. And yet, he missed many shots. Pinakamagaling, pero ang daming mga shoot na hindi naman na-shoot. Di ba? Pero sabi po niya dito, sa interview niya, sinabi niya, I missed 9,000 shots. I've lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the winning shot and miss. Di ba? Pero sabi niya po sa conclusion niya, I've failed over and over in my life and that is why I succeed. Di ba? Na ang daming beses na nag-fail siya sa mga paglalaro niya. Pero dahil kaya siya sikat, hindi dahil perfect siya, kundi dahil tenacious siya. Ibig sabihin, hindi siya sumusuko agad. Kunwari, kapag tinanggihan ka, nung nag-share ka ng unang beses, pangalawa, pangatlo, tumigil ka na ba? Kundi yung pang-apat, ayun pala, pang-lima, di ba? Hindi ka susuko sa pag-share. Kaya sabi nga dito, you can make it too as a witness na mas importante pa sa basketball yung message na meron tayo. Di ba yung pag-share na to? Kasi ito yung magliligtas sa mga tao sa eternity. Kaya yun nga po, di ba, natandaan po natin na ayan na po talaga yung panawagan ng Panginoon sa atin ngayon. Dahil syempre malapit na rin pong bumalik ang Panginoon. Na meron nga rin church na tinuruan niya lahat ng member na mag-share ng faith nila. Tinuruan sila kung paano mag-share. Dati 200 lang sila. Tapos hanggang in 3 years, naging 2,000 na sila. Kasi ganun yung nangyayari kapag bawat isa marunong mag-share ng gospel. Kaya diba, kaya ngayon po, naniniwala ko maraming magiging pagbabago sa church natin. Kaya mag-participate po tayo dahil ang daming gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. At as a missional church din, diba, na alam natin, ito talaga yung heart ng Panginoon. At ipag-pray natin yan na gamitin tayo ng marami pa tayong training sa mga susunod. Kaya huwag kayong matakot kasi tuturuan namin talaga kayo. Ayan, at ngayong oras na to, magpe-pray po tayo. Taas kamay sa inyo yung sasabihin.